Welcome to the feast where God continues to work in your life, where you are loved. Welcome po dun sa ating mga nanonood sa buong mundo, sa buong Pilipinas, yung mga ginagamit ito ngayong Huwebes, kung di ako nagkakamali, nandiyan dyan ako sa Camp Diwa sa Bikutan, yung mga nagpaparehab, drug rehab patients, ay ito ang ginagamit nilang video. Kaya papasyalan ko sila dyan upang lalong mabigyan ng inspirasyon at ng salita ng Diyos. At sa inyong mga nandito, maraming salamat po, especially to those who come for the first time. Yung mga first timers, taas po ng kamay. Palakpakan nga natin sila. Maraming salamat po. At sa mga nagdala po sa inyo, maraming salamat. We hope that you make the feast your second home. At sa pagtatapos ng feast, mamaya, aayain namin kayo ditong malapit sa entablado, pagdadasal namin kayo, at bibigyan namin kayo ng souvenir, the novena to God's love, where we write our dreams and pray for them. Today is our big day 2 of our series Acts, because next week, Pentecost Day, we're gonna start a brand new series, Stages. But whether, anong linggo man kayo dumating, every talk is a stand-alone talk. Ang aming lang suggestion ay buuin nyo yung serye para buong buo yung inyong pagtingin sa bawat aral natin. Let's all stand and let's pray our favorite prayer. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All together, please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet. When we started the series on Acts of the Holy Spirit, Acts of the Apostles, we talked about power, how the power of the Holy Spirit made these apostles who were initially hiding and afraid to become bold and brave witnesses. From that upper room, that small room, it spread out to the ends of the earth. And then in talk 2, we saw how it spread not because of strategies, but because of problems, of persecutions, but which turned out to become the prize and the blessing. And then in talk 3, we appreciated seeing things in a different perspective. We had a paradigm shift as when Paul had a change of perspective when he met Jesus along the road to Damascus. And last week, I'm sure you were blessed by the powerful message of Brother Tony. Today, as a full circle of the talk, we want you to go home with a message: you are powered up. So you have to power up. Everybody say, power up. Kaya babasahin lang muli natin yung pinagbasihan natin sa buong serye, sa Acts 1-8. Let's all read, please. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ang dami na nating napag-aralan at natutunan sa isang verse lang, Ganyang kayaman ang salita ng Diyos, At alam natin, literally or geographically, ang ibig sabihin niyan ay nagsimula sila kung nasaan sila? Nasa Jerusalem sila. Tapos kumalat sa karatig pook o karatig syudad, Judea, Samaria, hanggang sa kumalat na sa kaduluduluhan ng daigdig. Kaya ang unang agad mensahe niyan sa iyo, ikaw din ay tinatawag ng Diyos na maging saksi ng kanyang salita, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang himala. At magagawa mo yan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maaring tulad ng mga apostoles, natatakot ka, nag-aalala ka, nagtatago ka sa kwarto ng iyong mundo. Pero hindi, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang lumabas sa iyong kwarto, sa iyong sarili. Pero saan ka magsisimula? Sa iyong Jerusalem. Saan ang Jerusalem mo? Maaaring sa bahay mo, sa pamilya mo, o sa opisina mo,
o sa eskwelahan, o kung nasaan ka dito sa PICC. Pagkatapos, sa karatig po, maaring sa kabarangay mo na, o sa komunidad mo na, o hanggang sa ikay kumakalat na, o ang iyong gawain, hanggang sa nag-abroad ka pa, nakapagbigay ka pa ng saksi sa pamamagitan ng husay ng trabaho mo at ng iyong pagmamahal sa kapwa. Kaya ganyan kabuhay na buhay ang salita ng Diyos. Na i-apply mo what has been written thousands of years ago is very much alive, practically in our lives. Kaya wag niyo pong babasahin ng Biblia na parang history book lang. Na parang, ito ba yung nangyari noon? Tapos na. Hindi. Yan ay patuloy na nagaganap at patuloy na nangungusap ng praktikal na mensahe. Sabihin niyong lahat, praktikal. Kaya nga ngayong araw na ito, sa ating Big Day 2, i-apply natin yung praktikal na lesson sa ating buhay, yung binasa natin. You're gonna go home with 3 practical lessons in life. Are you ready? 3 practical lessons. Number 1, God wants you to keep on growing. Kaya nga yung mga apostoles, 12 lang sila. Abay, nung araw na yun, naging 3,000. At kumalat na sa buong mundo. Bakit? Malalaman natin mamaya, the only way to go is to grow. You don't grow, you die. Kaya kailangan nating lumago. Para lang ba sa mga apostoles yan? Para lang ba yan sa Jerusalem? Di, mensahe yan sa ating lahat. Sa lahat ng iyong ginagawa, kailangan kang lumago. Na pag-aralan din natin doon, sa verse na yun, nagsimula sila sa Jerusalem. At mamaya magugulat kayo kung gaano lang pala kaliit ang Jerusalem. But why? What's the message for you? Because God starts small. Ayaw ka matakot. Paano ka mangangaral? Paano magiging saksi sa buong mundo? Hindi naman ganun Magsimula ka lang muna sa iyong tahanan, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa classmate mo. God starts small. Kaya nga, what is your Jerusalem? Where is your Jerusalem? Start there. And above all, God is never in a hurry. Hindi ito mabilisan. Hindi ito karera. Hindi ito kompetisyon. Hey! Gaano katagal kumalat ang Kristyanismo? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yung sinimulan 2,000 years ago. Hanggang ngayon, patuloy na kumakalat. Ang dami pang mga lugar na hindi nakikilala ang pangalan ni Jesus. Kaya ano ibig sabihin nun? Hindi na nagmamadali. God takes time. It took like centuries before the Word of God must have reached you. So, don't be in a hurry. Kaya, take your time in spreading the Word and let the Spirit dictate the pace. Ang ganda ng sinasabing practical na kahulugan at mensahe sa atin ngayon. Inaaya ko kayo, lagay nyo yung mga kamay sa inyong mga puso. At hayaan nyo, ipanalangin ko kayo na sa araw na ito, maipaalala na ang mensahe noon ay mensahe pa rin ngayon. Na nung kinausap ni Jesus ang kanyang mga apostoles, kinakausap ka rin niya ngayon. Ikaw ang kanyang apostoles. Ikaw ang kanyang saksi. At sinasabi niya sa iyo, magiging saksi ka. Ikaw ay doktor, ikaw ay inhenyero, ikaw ay guro, ikaw ay nanay, tatay, kapatid, anak, estudyante, call center agent, janitor, driver. Walang kinalaman sa tawag sa iyo ng Diyos na maging saksi. Kailangan mo lang tanggapin ang Espiritu Santo at sabihin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, maggagawa ko ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's clap our hands to the word of the Lord. Hallelujah. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bago kayo umupo, sabihin mo sa katabi mo, power up! Thank you, Brother Jerry. Thank you, worship team. Thank you, dear servants. Himayin natin yung 3 nating practical lessons and practical messages for the conclusion of our Acts Talk series. God still works in your life up to today. Lesson 1, God wants you to keep on growing. Nadin yung sabi ko kanina, the only way to go is to grow. Bakit? Anything growing
is alive. Anything not growing is dead. Ang pinaka-natural na pangyayari sa kalikasan at sa lahat ng bagay, ang ikaw ay lumago, ikaw ay lumaki, ikaw ay lumalim. Kitang-kita mo yan sa mga halaman. Pag tinanim mo, ang aasahan mo ito ay lumago. Magsimula sa isang butil, ito ay kailangang mag-sprout, magkaroon ng mga dahon, hanggang sa ito'y maging bungang kahoy pa nga, o gulay, o halaman. Kasi pag hindi yan lumago, hindi yan tumubo, iisa lang ibig sabihin yan, namatay. Sa mga hayop, ganun din yan. Pag may pinanganak na tuta, pag may nag-hatch na itlog, ang siguradong aasahan natin dyan ay lumaki. No? Dahil pag hindi lumaki, hindi lumago, iisa lang ang ibig sabihin, namatay. Lalo na sa ating mga tao. Wala namang pinanganak 18 years old ka agad o 50 ka agad. Gabi. Lahat tayo nagsimula lang. Alam natin sa biology yan. Nagsimula lang sa mga cells, no? Pero nung nag-join yung cell ni mami at ni daddy, abay, nagsimulang nabuo ang buhay sa loob. At sa loob pa lang, simula nang lumaki. Hanggang sa lumabas yung bata, hanggang sa unti-unting lumalaki. Pag hindi lumaki, isa lang ang ibig sabihin nun, namatay. Ngayon, baka kayo nagtaka sa katabi nyo. Ba't ikaw, hindi ka na lumalaki? Patay ka na ba? Hindi. Maraming uri ng paglaki. Hindi lang palaging pisikal. Hindi lang, marami. Mamaya, matututunan natin. Halimbawa na lang, kahit sa negosyo, kahit sa ating trabaho, kahit sa ating kaperahan, napaka-natural, ang gusto nating lumago. Di ba nga, sabi ko, kahit ang batian natin, di ba? O, kamusta na anak mo? Oy, kamusta na anak mo? Maliit na ba? May insulto. Malaki na ba sila? Di ba? O, yung anak mo, graduate na ba? Di ba? Palago eh. Di ba sabi, oy, anak mo, bumalik ba kinder? Di pwedeng ganun eh, ang natural. O, nagnegosyo ka, anong bati? Uy, balita ako, nagbukas ka negosyo. Ano, kumita ba? Lumago ba? Magbo-branch out ka na ba? Hindi yung, uy, balita ako, nagtayo ka na negosyo last year. Kamusta? Lugi ka na? Amay, pangsuntukan yun eh, hindi ba? Hindi, kasi ang batian natin palaging palago, palaging paunlad. Kaya nga tinyo, tama-tama ngayon. Anong, nakikinig kayo dapat kay Father, anong pista natin ngayon? Feast of Ascension. Sabihin nyo, Ascension. Umakyat, tumaas sa langit si Jesus. Ascension. Diyan din galing yung salitang asenso. Kaya ikaw ba'y umaasenso? Ikaw ba'y nag-a-ascend? Umuunlad ba ang iyong buhay? Sa negosyo mo. Abay, gusto mo yan. Hindi man mag-branch out, pero hindi nalulugi. Nagiging matatag. Sa iyong career, gusto mo na po-promote ka, o kaya nadadagdagan yung sahod mo, o kaya nabibigyan ka ng benefits. Kung hindi, feeling mo, wala nang nangyayari sa akin dito. At sa iyong pera, tinuturo natin yan. Okay, makinig kayo tuwing Sabado sa Kape at Salita. Yung end nun palaging tungkol sa kaperahan dahil tinuturo natin dito sa feast yan eh. Because we want you to grow in all the areas of your life. Mahirap na isa lang ang pinauunlad mo, yung iba hindi umuunlad. Halimbawa, gusto namin kayo umunlad, gusto natin umunlad spiritually. Amen? Pero alam natin, kakabit ang tao, ang spiritualidad ng tao sa iba niyang bawa, nagdadasal ka nga, luwami ang pananampalataya mo sa Diyos. Pero ni pamasahe pa po dito, wala ka. Tapos pag uwi mo, wala kang papakain sa pamilya mo. Tapos pinutulong ka na ng kuryente, wala nang pamalengke. Parang, di ba, parang ang hirap makita. No? Sasabihin mong, hindi bale, nagdadasal naman ako. Mahal ako ng Diyos. Kaya kahit pinutulong kami ng kuryente, si Jesus ang ilaw ng aking buhay. Kahit walang makain ng pamilya ko, si Jesus ang tinapay na bumaba sa langit. Hindi pwede yun eh. Dapat umuunlad ka sa bawat area ng buhay mo. Walang maiiwan. Kahit sa iyong physical life. Kaya nga kami nagpapahinga eh. Napakasipag po namin, pero mahirap din yung palagi kang masipag. Kailangan may mga lazy days ka. Kaya nga kami nagbabiyahe para may mga araw na pakuya-kuya ko, pa-bike-bike lang, pa-costume-costume lang. Kailangan yun eh.
Kasi pag tuloy-tuloy, kumita ka nga, lumago nga yung community mo, lumalim nga ng pananampalataya, nagkasakit ka naman. Nahiga ka naman ng matagal, o baka nagtuloy-tuloy ka ng nagkasakit ng malubha, di na, baliwala din yung iyong ginagawa. Kaya ang growth in all levels. And of course, I mentioned a while ago, there's external growth and there's internal growth. Dapat pareho yun. Pero mas mahalaga alam natin yung growth sa loob. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan. Madalas kasi yung loob muna ang dapat na pinauunlad at susunod yung labas. Pero mahalaga din may mangyari sa labas. Parang pag-ibig yan eh. Dapat pinahihiwatig mo sa mag-asawa, sa magsing-irog. Pinapahiwan, mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Ba't di mo sinasabi, understood na yun? Ba't di mo ko dinidate? Understood. Sa mahal kita. Hindi, dapat mahal mo, naramdam mo sa loob, pero pahiwatig mo. Papakainin mo, bigyan mo ng pangangailangan, yakapin mo, lalo na kung asawa mo yan, patuloy mong i-date. So you grow from the inside, you grow outside. Mahirap din yung panay outside growth. Wala naman. Mahirap naman yung bigay mong bigay sa asawa mo, sa mahal mo. Oy, mahal kita. O, mayroon akong chocolates. Mag-date tayo sa 5-star hotel. Yakap ka ng yakap. Pero pagpunta mo sa opisina, mayroon ka din ganong binibigyan. May nakakalong din sa'yo. Mayroon ka din external. Wala namang internal. So, dapat ang growth sa loob at sa labas. Katunayan, maraming klase ng pag-grow sa loob. Halimbawa, growth sa karunungan. Ako nga po, matagal na akong preacher, mga 20 years na, hindi pa binibilang ang pagtuturo ko as a religion teacher. 13 years old pa lang, nagturo na ako ng katekismo. Sa ilalim ako ng puno, nagtuturo nun. Tapos 18 years old, nagturo na ako ng religion at ang Christian living. For 18 years, nagturo po ako. Ngayon, bumalik ulit ako sa classroom. Excited nga ako, magbubukas na naman ng klase. Turo uli ako. Sabi lang, Alvin, matuturo ka ba? Di ba graduate? Alam niyo kung bakit gusto kong magturo? I'm a teacher. Tanong niyo, bakit? Kasi when you teach, you learn more. Did you get what I'm saying? Paano ko nasasabi itong mga sinasabi ko sa inyo? Pinag-aralan ko muna ito eh. Kaya habang ako nagtuturo, aral ako ng aral. Bakit? Ito na-discover ko eh. The more I know, the more I realize I don't know anything yet. Ito, sharing ko lang sa inyo. Yung asawa ko nga eh. Halos 30 years na din siyang nagtuturo. Kaya bihasang-bihasa na siya. Graduate ng education, nag-specialize pa sa preschool education, sa PNU. Abay, ngayon nag-aral ulit. Ayaw niyang sabihin ko, so hindi ko sasabihin na in a few weeks time, gagraduate po siya ng summa cum laude from Masters of Educational. Hindi ko sinabi konti lang. Abay ko sasabihin mo, ano pa pag-aaralan mo? Ay, sabi niya, Lab, ang dami ko pang hindi alam. Maraming bago ngayon. Maraming, kailangan sumabay ako. So, MA ka na, Masters ka na, ano pang, magpahinga ka na? Hindi, sabi niya, tama-tama, may momentum ako, lalo na't summa cum laude, di ba? Yun ang pinamataas. Tinuloy niya ng PhD. Kaya beer mo, may asawa na akong doktora ngayon. After 2 years, Doctor of Education. Pero alam niyo, hindi ko pinagyayabang yung mga titulo eh. Ang mensahe mo dyan, huwag kang humintong matuto. Huwag kang humintong mag-aral and I don't care. Hindi lang ito pang teacher. Kung ikaw ay tagaluto, patuloy kang mag-aral magluto. Kung ikaw ay mamaneho, kung ikaw ay IT, kung ikaw ay abogado, kung ikaw ay doktor, sigurado ko patuloy ka nag-aaral. Lalo na sa aming mga preachers. Sabi ko nga ang tagal ko na nag-aaral ng salita ng Diyos Tuwing nag-aaral ako, lagi sinasabi, ba't hindi ko nalaman ito noon? Ang dami ko bang hindi alam? Kaya nga magandang bumabiyahe din pa minsan-minsan. Kaya nang bumiyahe ako South Korea, akala ko mga pang K-pop at K-drama lang yun. Ang lalalim pala ng nilang kasaysayan. May mga tunnel pa sila doon. Grabe. You keep on learning. Bakit? Internal growth yan sinasabing, nagpayaman ka, nagkaposisyon ka, hindi naman sumabay ang utak mo. Hirap yun. Diyan ka lulukuhin ng iba. Kaya ang dami mga mayayaman na loloko. Bakit? Siya mayaman. Yung isa mautak. Nautakan siya. Diba? Kaya dapat
sabay ng iyong pagyaman, sabay ng iyong posisyon, aaral ka. Pero hindi lang sapat yung aral, Hindi lang sapat yung talino. Ang pinakamahalagang lumalago ka sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa pananampalataya. Yan ang tunay na dapat na lumalago. Kasi kahit naman tumalino ka, kahit yumaman ka, kahit ang dami mong alam, naging mayabang ka naman, naging mapang-api ka, naging mapag-imbabaw ka dahil ang dami mo nang alam, hindi ka din lumago. Lumago kang paurong. Kaya ang tunay na paglago ay lumago ka sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yan ang mga pag-aaralan natin at tinatanong natin, lumalago ba ako sa pag-andar ng panahon? Yan ang pag-uusapan natin next series, Stages in Life. Anong lumalago sa akin? Uulitin ko, sa lahat ng areas of your life, you need to grow. We need to grow. Kasama ang finances, kasama ang health, kasama ang study, kasama ang career. Pero pinakamahalaga, umuunlad ba ako sa aking relationships? Sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, relationship ko sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang paglagong yan. Continue growing. Sige nga, tanong mo nga yung katabi mo para mayroon tayong konting interaction. Sabi mo sa kanya, lumalago ka ba? O lumalapad ka lang? Hindi, nabibiro lang ako. Okay na. Growth din naman yun eh. Ito pa gusto kong sabihin sa inyo, maraming types of growth hindi mo nakikita. Pero hindi mo nakikita, hindi lumalago. Yung buhok mo lang, o kaya ang kuko mo eh. Inaabangan mo ba yan? Pag hindi pa tumutubo, maiinip ka. Grabe, ang hirap. Pero hindi mo napansin, hindi humaba. Ay, magugulat ka na lang, ang haba na pala ng kuko ko. Ibig sabihin, growth comes naturally and sometimes invisibly. Kaya, magmahal ka, magbigay ka, magsumikap ka, magtrabaho ka, magdasal ka, parang walang nangyayari. Hindi totoo yun. May nangyayari. Maaring hindi mo lang nakikita o hindi mo pa nakikita. Pero may nangyayari. Ay ako, panay ang salita ko ulit sa mga kumpanya, sa gobyerno, iikot ulit ako, lalo na sa mga bagong halal. Lagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayong mapapagod na gumawa ng mabuti. Diyan kayo lalago. Brother Alvin, gumagawa kami mabuti. Mga kasama naman namin, mga korap. Wala namang nangyayari sa opisina namin. Wala namang nangyayari sa lipunan. Ganun pa. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi kahit ikaw lang ang magbago, may nangyari na. Gets nyo? Kung walang nababago sa kumpanya mo, o sa eskwelahan mo, o sa bahay mo, o sa bayan, ikaw lang ang magbago, may nagbago na. Kaya ano sabi ko sa kanila? Magpakabuti ka. Kasi meron ka agad nangyayari pag nagpakabuti ka. Tanong niya ano? Tanong niya ano? Pag nagpakabuti ka, nagiging mabuti ka. Pag nagpakasipag ka, nagiging masipag ka. Pag nagpakatapat ka, nagiging tapat ka. Pag nagmamahal ka, nagiging mapagmahal ka. Hindi ba pagbabago yun? Hindi ba ikaw muna ang magbabago? Walang nangyayari, Hayaan mo sila, ikaw. At pag ikaw nagbago, tingnan mo, susunod. Ang pamilya, ang kasama, ang lipunan, ang buong mundo. Ikaw muna. At hindi mo nakikita, walang nangyayari. May nangyayari, ikaw ang nangyayari. You are growing. You are happening. Amen? Kasi kaya hindi natin napapansin yung mga pagbabago kasi ang Diyos madalas sa maliit nagsisimula. Learning number 2, God starts small. Tingnan niyo nang ulit yung mga pinakita ko kanina. Sa kalikasan, lagi tayo matututo sa kalikasan Kasi ang kalikasan ang pinakamalapit na pangungusap ng Diyos Kasi hindi gawa ng tao yan Ang gawa ng tao pwedeng malaki ka agad, hindi ba? Pero tignan nyo, ang kalikasan na likha ng kamay ng Diyos na wala namang gumawa pero naganap. Halimbawa, ang mga halaman, likas siya na maliit. Wala ka nakitang isang araw, bakante, kinabukasan may mga punong mangga na. Saan galing ito? Pwede na lang kung yung tao naglipat nun. Pero kung kalikasan yan, tinanim mo na yan. Tapos panahon ang magpapalaki.
Muli, ang bata, ang tao, sanggol muna. Kahit nga yung malalaking hayop tulad ng elepante, maliit muna magsisimula. Ang tunay na paglago sa maliit magsisimula. Mag-alala kayo pag malaki agad. Mag-alala kayo. Mamaya malalaman nyo bakit. Katunayan, delikado pag malaki agad. Pinaliliit muna. In fact, tingnan nyo, kahit sa Diyos, ang Diyos mismo, Panginoong Jesus, bumaba ba siya bilang Jesus kaagad? Hari? Hindi. Bumaba siya, sanggol. Dumaan sa proseso. Talagang pumasok sa sinapupunan ng isang ina. Kita nyo, ginagalang ng kalangitan, ginagalang ng Diyos ang natural process. Ba't kailangan pang maghintay ng 30 years? 30 years old na simula naman ang aral si Jesus. Di sana hindi na nagsayang ng 29 years, di ba? Sana, tadaan! Ako ang tagapagligtas. Bakit kailangan pang mga bata na wala pa siya, tapos di nga natin nalaman kung ano nangyari mula 12 anyos siya hanggang 29. Bakit ang Diyos ginagalang ang natural na proseso. Siya mismo, anak ng Diyos, Diyos mismong Panginoong Jesus, nagsimula sa isang sanggol at dumaan sa natural na prosesong paglago. Alam niyo ba, sabi ng mga scientists, kahit ang universe, it took 13.8 billion years. Nagsimula daw sa isang maliit. It's a compactly, densely packed heat and energy. Yan ang pag-aaral nila. Na kasing liit lang siguro ng atom. Uy, halos di mo makita. Tapos nagkaroon ng Big Bang. Alam niyo yung Big Bang Theory, di ba? At nung nag-Big Bang, simula ng lumago, na-expand ang universe hanggang ngayon. Patuloy na nag-expand. But it took like billions of years for that to happen. Brother Alvin, pero sabi sa Biblia, ginawa ng Diyos ang lahat, 6 na araw lang. 7 araw nga, nagpahinga na siya. Di ba ang bilis nun? Sabi niya, let there be light. Tadan! Let there be planets. Tadan! Let there be sun and moon. Tadan! 6 na araw lang, Brother Alvin. Mabilis. Huwag niyong babasahin ang Biblia na parang science book or mathematics book. Pero kung gusto niyo ng clue, let Bible interpret Bible. Alam niyo ba sa Psalm 34, chapter 30, verse 4, sinasabing, ang isang araw sa iyo ay 1,000 taon sa amin. Sinabi yan sa 2 Pedro 3:8, ang isang araw sa iyo ay 1,000 sa amin. Ano ibig sabihin? Baka yung 6 days of creation, 6,000 years yun. Katunayan, patalinhaga pang sinabi yun. Kasi God is not bounded in time. Huwag niyong babasahin yung Genesis na literal. At sa 7 araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit? Napapagod ba siya? So patalinhaga yun eh. Talinhaga yung araw. So, as I've told you, even Jesus went to the natural process of becoming a baby, an infant, inside the womb, baby. Maaring ang creation happened in that process. Maaring one day is 1 billion years or 10 billion years. We don't know. But what we know from nature is that it takes time. It takes time, and most of the time, it starts from small things. Muli, tignan nyo yung binasa natin. Acts 1:8. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Bite-sized ang tawag niya. Minsan kasi pag tinito mo yung trabaho, kung laki-laki naman ang gagawin ka man. Oo, malaki, pero how do you eat an elephant? Sabi nila, 1 bite at a time. Paano kung mauubos ang isang buong lechon? Ba't kakainin mo ba yun? Siyempre, hiwa-hiwain mo yan eh. Hindi mo makakain yan, di itago mo sa rep. O kainin mo ng isang buong taon. Sabihin, bite-size everything at hindi ka ma-overwhelm. Alam ng Diyos tayo eh. Kaya mismong apostoles, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. It will be interesting for you to know. Sa Jerusalem sila nagsimulang magkalat o ikalat ang salita ng Diyos o ang movement called Christianity. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung Jerusalem noon? Tanong sa akin gaano? Magkakasya sa loob ng UST.
Ang UST po, ang aking alma mater. Ha? Diyan po ako nag-philosophy. Ha? Nag-champion ba tayo sa volleyball? Talo ba? Nag-Ateneo din ako eh. Ayaw niyong maniwala. Nag-Ateneo ako ng social psychology. Anak ko, dyan din. Ha? Pero sa UST po, 21 hectares yan. Ngayon nga, pag napupunta ako doon, hindi ko na makilala eh. Pero nung nandiyan ako nag-aaral, actually parang kailan lang. 21 hectares! Hindi ko nga naikot yan sa buong 4 na taong kong nanatili dyan. Malaki. Ngayon, tanong nyo, gaano kalaki ang Jerusalem? Tanong nyo, gaano? 16 hectares lang. Kasya sa loob ng UST. At dyan, sa maliit na Jerusalem na yan, nagsimula ang Kristyanismo. Alam ng Diyos eh. Baka ma-overwhelm eh. Di mo, mangingisda, natatakot pa, tapos sasabihin ni Jesus, pagkatapos ko, punta na kaagad kayo ng Russia, ikaw Japan, ikaw Europe, ikaw, nangingisda lang ako kahapon, pupunta akong Europa. Dahan-dahan. In fact, hindi pa nagmamadali si Jesus. Hindi niya sabihin, pag-akyat ko, ascension ngayon, di ba? Pag-akyat ko, go! Hindi. Ano sabi niya? Pag-akyat ko, wait. Maliit, dahan-dahan. Wait for the Holy Spirit. Small things. Our problem kasi, we look down on small beginnings. Hindi ko maintindihan sa ating mga tao. Manghang-mangha tayo sa mga lalaking mansyon, malalaking tao, malaking posisyon, mga sikat, mga mayayaman. Mangha tayo dyan eh. Pero hindi natin tinitignan saan galing. Kaya nga laging sinasabi natin, noong kung naalala nyo, kung gusto nyong tularan yung mga malalaking tao, tularan nyo yung maliit nilang pinagmulan. Gusto natin kaagad, mayaman kaagad, sikat kaagad. Hindi natin alam, kaya kung nakinig kay Coco Martin kahapon, ako, na-inlove na naman ako sa kwento niya, nadinig ko na yun noon eh. Coco Martin na siya. Gusto ko maging Coco Martin. Pero kung gusto mo maging Coco Martin, dapat daanan mo yung namumulot ka ng mga bote. Gets nyo? Ayaw natin yon. Gusto natin ito kaagad, probinsyano kaagad. Gusto natin kaagad, sikat kaagad. No. Kaya if you want to value big things, value the small things that came from. Tingnan ito mga little examples ko. Ayan, 3 yan. Mga maliliit pinagmulan yan eh. Yun, yung kuwebang yun. Medyo malabo. Pero alam niyo kung anong tawag doon sa kuwebang yun? Tanong niyo ano? Club yun eh. Ang pangalan, Cavern Club. Ang liit lang yan. Parang, kung kayo banda, parang Club Dread or Bistro 70s dyan sa may. Ang liit lang yan. Isang club sa Liverpool. Mayroon na kayong cue kung sino tumugtog dyan sa maliit na club na yan. Si John, Paul, George, Ringo, The Beatles. Nagsimula sa maliit na club na yan. She loves me, yeah, yeah, yeah. 30 lang silang, wow, wow, wow. Pero ngayon, pag pumunta kayo sa Europa, o sa England, isa yan sa mga gustong puntahan. Anong mayroon dito sa parang kuwebang maliit-liit? Dito tumugtog ang Beatles. Dito nila sinimulan yung kwento ng probably the most phenomenal and successful band in history. O yan dagang yan. Alam niyo kwento niyan. Sino ba mag-iisip na, crazy idea. Daga na lumaki lang ng konti sa aso niya. Di ba? Mas malaki pa sa aso. Tapos yung daga nagsasalita, yung aso niya hindi. Di ba? Si Pluto. Crazy idea. At yung mga original pa niyang version yan, black and white, mas quote-unquote, pangit pa yung unang Mickey Mouse eh. Doon sa nagmamaneho siya nung, grabe. But that small, crazy idea built an empire. Abay, pati Marvel, binili. Built Disneyland. And made all of us recognize all animated films of Disney, and now superheroes come alive. Yung Facebook na yan, alam niyo kwento niyan, di ba? Magkakaklase lang yan eh. Si Mark Zuckerberg, gumawa lang ng social media platform sa mga, he did it at 19 years old. As a sophomore student. Para lang sila mayroong mga koneksyon. Abay, yung Facebook na maliit na yan para sa magkakaklase lang,
Diba, kung napanood yung pelikula, biglang ang dami nga nagsabing, kami na, kami na. Ha? Alam nyo ba ganong kaliit yan nagsimula at ganong kalaki ang Facebook ngayon? 2.7 billion likes every day lang naman. 2.7 billion people involved every day in that one little logo there that started as a school project or experiment. At kahit muli sa malalaking tao, tulad ng mga yan, ay, dami gustong maging katulad na kasing yaman nila. Hindi kamukha nila. Pero grabe, ang bawa si Bill Gates, pinakamayaman ta. Alam niyo ba, net worth niya, $99.8 billion. Kanyang kumpanya, 200 billion. Kaya nga namimigay na siya pera. Pero alam niyo, nag-drop out pa nga yan sa Harvard. He had humble beginnings. Lalo si Jack Ma, yan ang pinakapaborito ko. Alam niyo na, 2 beses bumagsak sa grade school, 3 beses bumagsak sa high school, nag-apply pa sa Harvard. Di mo, bagsak ka na, apply ka pa sa Harvard. 10 beses nag-apply sa Harvard, 10 beses bumagsak. And then, naghanap ng trabaho, 30 times, he applied for a job, 30 times, he was rejected. Kasama na doon, nag-apply siya sa KFC sa China. 25 ang nag-apply, 24 ang natanggap, siya lang hindi. Nag-apply sa police force, 5 silang nag-apply, 4 ang natanggap, siya lang hindi. Lagi sinasabi sa kanya, you're no good. You're small. You're nobody. Alam niyo, ang kwento ko sa universe kanina, ngayon, pag maliit ka, pero sumabog dahil minaliit ka, pag sumabog ka, grabe. Si Jack Ma, kawawa. $33.9 billion lang naman ang net worth niya since January 2000. Kawawa naman, no? Yan ang mga maliliit na kwento. Ako, kung may mga taga-SM dito, ako umiikot ngayon ng SM, halos every week I give talks and programs to SMDC, SM Prime, SIMC. At paborito kasi I grew up seeing SM. I'm talking of the malls. At kung kaedad ko kayo, o kaya nakwento lang actually sa akin ng tatay ko ito. Si wala pa yung mga malls, wala pa nga yung Cubao, pasikat pa lang yan. Definitely, walang Rockwell, walang BGC, walang power plant, wala lahat yan. Ang sikat noon, Carriedo, Santa Cruz. Pag napunta ka dyan, sikat ka na. Ano ba yung kabila niyan? Yung mga artista lang pumupunta, una nagka-escalator. Kita nyo, may kaedad nanay ko dito eh. Escolta. Diyan, unang-una nagkaroon ng elevator dyan. Diyan nag-umpisa SM. At ang ibig sabihin ng SM, Shoe Mart. Siguro mga 1/4 lang nitong stage na ito. Ganun lang kalaki Shoe Mart nun. At pagpasok mo doon, panay mga kahon. Sapatos, bibili na ako nanay ko, pasukan na. At tapos mayroon pang mas maliit na butas doon sa taas. Tapos sisigaw ka, size 5! Size 5! Mga cartoon yun eh. May pelikula nga nun eh. Trivia. Ang title, Paraisong Parisukat. Heto ako, masyado na matanda yun. Pero yung maliit na butas na yon, yun yung paraisong parisukat. Kasi kwento yun ng sales lady na nasa taas, dun sa paraiso niya, tagahagi siya nung size 5, size 7. Ganun lang Shoe Mart nun. Maliit. Pero biglang boom. Yung Shoe Mart naging super mall. Kaya mula sa patusan, naging, we've got it all for you. Abay, lahat talaga. Kahit sa magbupunta, mukhang SM Republic na nga tayo, hindi ba? And then, but you've got to give credit to people who started small, had a big vision, at hindi yan overnight success. Mag-alala kayo pag overnight success. Hindi totoo yan. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, mga nananalo sa loto, 80% dyan bumabalik sa hirap. Hindi nagdaan ng proseso eh. Kaya hindi alam ang gagawin sa pera pagdating. Pero si Henderson, galing sa hirap yan eh. Galing sa China, yan ang kwento niya. He only had his shirt on his back. At ang tatag ng lakas ng loob niya para magbenta ng kung ano-ano. And now, mula sa sapatos, lahat binibenta na nila. Lalo na yung Jollibee, ang tagal ko din yan, paikot-ikot ako. Paborito ko din kwento ang Jollibee kasi Filipino yan eh. Di ba? Alam niyo ba, McDo, baka may mga Jollibee McDo. Kwento-kwento lang po ito, ha? Masarap din ang McDo, eh. Makain din ako dyan. Kahapon lang, baka hindi kami kunin sa commercial, ha?
Ang McDo po ang number 1 in the world. Okay? McDo? Pero doon sa US, meron silang paskil, nakalagay, number 1 in the world except in the Philippines, where we can beat that stupid bee. Hindi na matalo Jollibee. Alam niyo kwento ng Jollibee? Tulad ng SM, isang ice cream parlor lang yan sa may Cubao. Ice cream. Biglang naisip nila mag-burger, biglang naisip nila mag-fried chicken. Itatalunin mo ba mga Amerikano dyan, burger, fried chicken? Kanila yan eh, di ba? Ayan, sana mag-sorbetes ka na lang. Pero hindi, si Tony Tan Caktiong had a vision, small, but started doing burgers. Langhap sarap, be happy. Isa pa, mga kung ano-ano maisip nila. Hanggang sa yun. Now, Jollibee is in the US. Jollibee in Vietnam. Jollibee is in the Middle East. Last year, nasa London ako, nabukas na din ng Jollibee doon. Kaya ako kinikwento sa inyo ito because their story can be your story. Start small. Kwento ni Henry yan, kwento ni Jack Ma yan, kaya hindi ako yan. Kayo ba'y bumagsak ng 2 beses sa grade school, 3 beses sa high school, na-reject ng 30 times? Baka mas lamang ka pa nga sa pasimula sa kanila eh. But they grew big. Why? In their smallness, there was a compact power and energy there. Ikaw pa, nasa iyo ang Espiritu Santo. Mas lalaki ka, kapatid. Lalaki ka. Kaya magsimula ka maliit. Lalong-lalong sa buhay espiritual. Kahit nga sa kaperahan, di ba? Lagi natin tinuturo, huwag mong hamakin yung piso, huwag mong hamakin yung 100, o 500, o 1,000. Tinuturo natin, pag ikaw ay nag-invest sa stock market, tinuturo ni Brother Bo sa Truly Rich, lagay ka lang na lagay. Wala pang 7 taon, 10 taon, milyonaryo ka na. Nasasabi ko yan kasi kilala ko talaga yung dating maid ni Brother Bo o driver ni Brother Bo o yung mga kasamahan ko noon, mga milyonaryo na. Anong ginawa? Lagay lang na lagay, 1,000 isang buwan. Ano ba may 1,000 ngayon? Mauubos mo nga yan sa mall ng isang pasukan, di ba? Sasabihin mo, wala akong pera. Pero magkano nagastos mo sa load isang buwan na ito? Tapos ang ginamit mo sa load lang na yun, bye. Tipirin mo yun. Tapos ilagay mo sa investment. Yung liit-liit na yan, bukas makalawa o ilang taon, milyonaryo ka. At kahit sa buhay pananampalataya, huwag niyo mamalitin ng 5 minuto ka lang huminto sa umaga. Basa ka lang ng didakit. Pero yung mga devotionals natin, maliliit. Maiiksi. Gabay. Basa ka ng companion, Sabbath. Tingnan mo. Yan ang sikreto ng mga santo. Hindi nakaluhod buong araw. Araw-araw lang, liit-liit. Make small steps, but will lead you to deeper and bigger things. Yung ating feast light, yan yung kaya lagi ko silang binabati. Gabi, yung feast may kawayan, palagi po yan na nakikita linggo-linggo. Wala pa silang 30 tao. Ayun yun, nasa isang bahay sila. Pinanonood nila itong ating feast. Pero hindi mo ma-imagine kung ano nangyayari sa loob ng bahay na yun. Kung saan sila mag-aawitan, magkakantahan, kakain sabay-sabay, magkikwentuhan, iiyak sabay-sabay, tatawan at manonood malalim. That's how the church grew. Hey, we're big here and praise God. But I invite you to find your small group. Kasi dito, we're blessed. Amen? Pero you're passive. You're listening and that's good. That's good. But you've got to find your light group, your small group, or better put up your own feast light. 5 tao, nood kayong video, sharing kayo sa office nyo, during lunch break, sa bahay ninyo, kayo magkakapatid, magkakapitbahay, magkita kayo sa Starbucks or wherever, makikita nyo. The power of discipleship happens in small groups. Kasi doon kayo magkakakwentuhan. Doon kayo magkakabukasan ng loob. Makakahawak kayo doon literal. At sabay-sabay na mananalangin. Yes, we have to grow. But don't underestimate the power of small. Amen? Papaalala ko ulit sa inyo. Ang sinimula ng pinag-uusapan natin ito ay nagsimula sa isang maliit na kwarto. That upper room, as they called. We're in, bilang na bilang mo yung mga nando doon. Na Pedro, sila Juan, sama si Mama Mary. Pero mula sa maliit na kwartong yon, nung dumating ang Espiritu Santo, at yan ay pagdiriwang natin sa linggo, Pentecost, sumiklab.
nagliyab. At hanggang ngayon, ang Kristyanismo ay buhay na buhay sa bawat sulok ng daigdig, nagsimula sa maliit na kwarto. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ulitin ko ulit sa inyo, huwag niyong mamaliitin ang mga maliliit. Sabi sa Biblia, sa Luke 16:10, whoever can be trusted with little can also trusted with much. Can be trusted with much. But whoever is dishonest with little will be dishonest with much. Kaya sa mga anak, lagi ko sinasabi, bago kayo mangarap na maging mga CEO ng mga kumpanya to conquer the world, subukan niyong sundin muna yung mga malilit na utos. Magising ng maga, umuwi on time, kumain gulay, makinig kay mami, mag-aral mabuti, small things. Pero kung yan nga, hindi mo masunod, tapos mangangarap kang conquer the world, ito muna. Sa mga mag-aasawa, liit-liit, I love you, mag-intrega, magsabi ng totoo, small things. But those small things every day will go a long way. Finally, we've also seen that God is never in a hurry. Hindi nagmamadali ang Diyos. Ang huli kong analogy dito, paborito ko, yung paglago ng kawayan. One of the tallest Chinese bamboos grow up to 90 feet. Alam niyo kung gaano kataas yung 90 feet? Parang 6 to 7 story building. Ganong kataas ang kawayan na ito. Pero gaano katagal o gaano kabilis tumubo ang mataas na kawayang ito? Panoodin ninyo. I'm going to invite you to stand. One of the tallest bamboos shoots up to the sky in 6 weeks. But before it shoots up in 6 weeks, it was first growing for 5 years. 5 long years, and seemingly nothing was happening. But a good farmer knows that he should not stop watering. Patuloy na diligan, patuloy na alagaan. Kasi ang ekspertong magtatanim at kilala niya ang kawayan na ito, alam niya na hindi como walang tumutubo pataas ay walang nangyayari. Ano ang nangyayari sa loob ng 5 taon? Tanong niyo sa akin ano? Tumutubo pailalim.
It was growing its roots. Bakit? Pakinggan nyo maigi ito. Kung gaano ka kataas kung gaano mo kataas gusto maabot, dapat ganun din kalalim ang iyong pundasyon. Any engineer would know that. Any basic construction worker would know that. Huwag kang gagawa ng mataas na isang bagay nang walang matibay na pundasyon. Tignan nyo itong mga ugat na ito. Grabe. Yan ang nangyayari. May tinatawag na clumping. Did you show that, please? Kung hindi ganun katataba, yung mga ugat ng kawayan ay nagsasanga-sanga pa sa ilalim. Nagyayakapan. At nagpapatatag. Tingnan nyo kung paanong sa ilalim tumutubo bago tumubo pataas. Tinitignan ko nga yung maliit na version ng bamboo eh. Kasi yung malaking version, pareho din ng maliit na version eh. Titignan nyo lang yung kanyang equivalent. Pag nilagay mo sa paso ang isang kawayan at ito'y tumaas, tignan nyo yung commensurate niyang ugat sa ilalim. Buksan mo yung paso. Ganito itsura ng mga ugat. At pag yung mga ugat na yan, hinilera mo, binaklas mo at hinilera mo, mas malaki pa at mas mahaba pa kaysa dun sa tumubo. Are you getting what I'm saying? Mas malalim dapat ang kapit sa ilalim kung gusto mong mas matayog. At yan ay nangyayari lang na may panahon. Hindi nagmamadali. Kaya inuulit ko, mapanegosyo, maparelasyon, mapakahit ano paman. Pag minadali mong pagtaas na walang pundasyon, nako! Konting ulan, konting bagyo, konting problema, konting persecution, konting siniraan ka lang, konting, ayaw mo na. Bagsak na. Pero dahil nag-ubos ka ng panahon sa ilalim, sa loob, pag ikaw lumago at tumaas, batuhin ka man, bagyuhin ka man, tignan mo, tatayo kang matikas. Hindi ka basta-basta tutumba. Pero meron pang mas magandang leksyon ang bamboo eh. Pag siya ay hinangin, pag siya ay binagyo, imbis na siya ay lumaban, yumuyuko. Yumuyuko. What is this telling us? God wants us to grow deeply from the inside first before we can grow outside genuinely. Pakinggan nyo maigi ang kahit sa pag-aasawa. Kaya kailangan matagal muna, magkakilala muna. Noon, nagsisibak pa ng kahoy. Noon ay talagang may long engagement. Ngayon, nagkakindatan lang ngayon. Bukas, kinasal na. Next week, hiwalay na. Walang pundasyon eh. Hindi nagkakilala. Kaya ang gusto ng Diyos yung loob. God wants you to grow in all the areas of your life. Financial, health, relationship. But God wants you to grow above all in character. Sa loob. Kaya anong sabi sa Romans 5:3-4? Suffering produces perseverance. Perseverance, character. Because character will bring you hope. Kaya kahit ano mangyari pa, bagyuhin ka man, ang kawayan, yuyuko. Pero ito tanong nyo, bakit yung napakataas kayang yumuko? Sabi nga sa Chinese proverb, humility. Be like the bamboo that the higher you grow, the deeper you bow down. Mas mataas ka, mas kaya mong yumuko. Literally, kaya kayang yumuko ng bamboo kasi matatag ang kanyang tindig. Gets nyo? Kasi kung walang ugat yan, ikaw lang, kung mahina tuhod mo, gumanong ka lang, hulog ka na eh. Pero yung mga gymnast, di ba? Yung mga sanay, kahit abutin pa yung, kata nyo, ako hindi ko maabot. Pero yung antatatag, pinatatag yung tuhod, pinatatag yung muscle, kahit na abutin nila yan, kaya nila. Kaya bowing down in humility is a strong trait. Akala nila magpapakumbaba, yun yung mga mahihina. Hindi, lumaban ka! Hindi, pag-lock down. Yan ang mga mahihina. Hindi nila kaya sila masaling. Hindi na may nasabi lang, hindi ako mapayag. Ikaw ang weak. Kasi kung strong ka from the inside, uy, may sinabi siya sa'yo. Okay, alam ko naman di totoo. Uy, ganun. Okay lang. Baka may problema lang siya.
Nakat ka lang ng kotse. Hoy, hayaan mo na, baka nagmamadali yan. Baka may emergency tayo. Na traffic lang, kasalanan ito ng mga Hapon, ng mga Kastila, ng mga... Pag strong ka from the inside, you have peace. Rushing comes from pride and insecurity. Kaya kahit ang Diyos, hindi minamadali eh. Because He wants us to grow in humility. At ito yung huling sasabihin ko sa inyo. God will even allow us to go through humiliation if only for us to learn humility. Ay ako lang po, kundi ako dumaan sa kahihiyan, ang yabang ko ngayon. Ang yabang ko, biro mo, nakakaharap ko na si Coco Martin, nagigest na ako sa DCMM, may programa pa ako, dami mga taong ma-attend. Ang daling ikalaki ng ulo. Pero alam na alam ko, hindi ito dahil sa akin. Kasi kung ako lang, baka tagal na akong bumigay. Tagal na akong... ang dami kong mga pinagdaanan na kahihiyan na bago ako magyabang, maalala ko, teka, these are just bonus. Dapat nga, patay na ako eh. Dapat nga, bumagsak na ako eh. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, dahil lang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya ako nakatayo. Nagtataka nga ako, paano ko nagagawa yan? Galing Korea, pupunta ng radyo ko na, sabi, Brother Alvin, natutulog ka pa ba? Sabi ko, ako din nagugulat, paano ko nagagawa yan? Pero hindi ako nagugulat, kasi hindi ako ito. Alam ko hindi ako, kasi kung ako ito, tapos na ako. I know that the only reason why I'm standing here is because of God. Without God, I'm gone. But you've got to admit that. Eh, tandaan nyo, oras kayo, nagyayabang. Kinakalimutan nyo ang dahilan kung bakit ka nakatayo ka pa ngayon. Eh, kaya mo lang natatanggap yan sa awa at biyaya ng Diyos. That's why humility is what will truly make you grow. Humility is what will power you up. And how does humility start? How? Ask me how. When you admit and you confess that by myself I cannot do this. I need God. I need God in my life. I need His power. I need His grace. I need His forgiveness. Kung ako lang ito, I need the Lord. Brothers and sisters, at the end of this series, I invite you as we prepare for glorious Pentecost Day of receiving the Holy Spirit, huwag na natin intayin, ngayon pa lang. Tanggapin na natin muli ang Espiritu Santo sa pag-amin na hindi natin kaya na tayo lang. Kailangan natin ng Diyos. Hindi ko alam, maaaring iba sa inyo, feeling hindi na nag-grow. O mabagal ang takbo ng buhay, ng negosyo, ng love life, ng pamilya. Parang walang nangyayari. Kapatid, ngayon ang araw, para sabihin mo, Lord, kailangan kita. Para ma-realize ko may nangyayari sa akin. Dahil may ginagawa ka. Hindi ko man makita, naniniwala ako may ginagawa ka. Pero kung ikaw ay matagumpay ngayon, may posisyon, may kayamanan, may karunungan, praise God. Pero wag mong iisipin na hindi mo na kailangan ng Diyos. Sa bagay, hindi totoo yan dahil nandito kayo eh. Kaya kung matagumpay ka at nandito ka, isa sinasabi mo, kailangan ko pa rin lalo ang Diyos sa aking tagumpay.